Hindi ka magbebenta ng ballpen, ha? Hindi, ma'am. No. May problema ka, oo. Pero alam mo yun, hindi mo masyadong pakakaisipin. Siya lang kakampi mo. Oo, siya lang kakampi mo. Masaya ka? Ikwento mo kay God. Malungkot ka? Ikwento mo kay God. May kailangan ka? Mas lalo mong ikwento kay God. Galing na. Makikita ba ako sa vlog mo? Oo naman. Dito ka lang tumingin ay nasa kanan ko. Hinihiya ako. Tsaka ano yun? Aray ko, ballpen. May experience ka naman sa ganun, ma'am? Nag-share ka sa benta ng ballpen? Saan mo eh? Ganon? Talaga? Yeah. Talaga? Sa akin wala. Dapat ko content na yung pag hindi ka bumili ng ano. Hindi ka ba pagpapalain? Aray ko, grabe naman yun. Oo. Sa akin wala. Gusto ko talagang ibigay ano. Trauma na yun kuya pag ganun. Kaya pala yung reaction mo kanina. ang sineshare ko lang, John 3:16 ma'am, tsaka John 14:6. So yan nasabi ko kanina, walang kahit anong mangyayari ma'am, basta mag-share lang ako. Hindi ako namimibigay ng sobre, hindi rin ako magbebenta ng pastillas ma'am. Yan, John 3:16. Sabi doon, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Kailangan natin ng relationship with Jesus Christ. Then paano magkaroon ng relationship with Jesus Christ? Sa mag-boyfriend or mag-girlfriend, mag-asawa, di ba, malalaman natin na mag-asawa sila, basta lagi sila nag-uusap, lagi sila magkasama, alam nila yung isa't isa. Tipong ganito ma'am, no? Kunyari, yung may boyfriend ka ngayon ma'am. Dati ma'am, dati. Oo. Di ba kahit number lang yung pinantawag ng ex mo, alam mo na siya yun? Yeah, kasi kabisado mo yung boses eh. Alam mo na kaagad eh. Oy, ba't ka tumawag? Ganyan. Kasi may relasyon kayo, malalim yung samahan nyo. So kay God ganun din. Kung gusto natin lumalim yung samahan natin kay God, yung relationship with God, kailangan natin madalas na makipag-usap sa Kanya. Para hindi lang pag may problema. Yes, hindi lang pag may problema. Actually, sa lahat ng pagkakataon, masaya ka, ikwento mo kay God. Malungkot ka, ikwento mo kay God. May kailangan ka, mas lalo mong ikwento kay God. Alam mo yun, na kahit saan tayo, gaano kahirap na sitwasyon nilagay, masaya pa rin tayo. Alam natin na i-comfort tayo ni God sa kahit anong problema. Alam natin na pag dumulog tayo sa Kanya, sa mga distress natin or sa mga paghihirap natin, nandyan siya para i-comfort tayo. Kasi minsan, kagaya nga na sinabi ng pasahero ko kanina, minsan hindi tayo naiintindihan ng tao, yung mga problema natin, mga pinagdadaanan natin. Hindi tayo naiintindihan ng ibang tao, kahit best friend pa natin yan, family natin yan, hindi nila tayo maintindihan. Pero si God, once na may communication tayo with God or relationship with God, intindi niya lahat yan. Magugulat ka na lang, i-comfort ka niya through prayers. Iiyak mo lang minsan, kahit hindi mo sabihin yung mga kailangan. Iiyak mo na lang iiyak. Yes, iiyak mo na lang minsan. Tapos kahit hindi mo sabihin yung mga kailangan mo, ibibigay niya sa'yo. Lalo na peace of mind, tanggal lahat yan. Problema mo, may problema ka, oo. Pero alam mo yun, hindi mo masyadong pakakaisipin. Kasi alam mo, ang backer mo, si God. Siya ang rescue mo. Siya lang kakampi mo. Oo, siya lang kakampi mo. Yun. Kasi minsan kahit yung partner mo, asawa mo, kalaban mo eh. Oo, lalapit ka kay God yun. Awayin ka paano. So, yun lang ma'am. Tapos tinatanong ko lang yung pasahero kung do you accept Jesus Christ, ma'am? Your Lord and Savior. Kasi tinanong ko lang kanina, ma'am. Okay. Accept naman, ma'am, no? Uy, ma'am. Ayaw mo? Ha? Accept mo naman si Jesus Christ. Okay, ma'am. Yan lang, ma'am.